Hindi biro ang maging isang single parent. Ikaw ang magiging ama at ina sa iyong mga anak. Kaya may ibang single parent na ninanais o nangangarap na sana'y hindi pa huli ang lahat para magkaroon sila muli ng katuwaan sa buhay. Wala namang mali rito. Ngunit minsan ang nagiging mali ay ang taong napipili ng iba na inaakala nilang magiging katuwang sa buhay pero sa huli magiging dahilan lang pala ng pagkawasak ng kanilang puso. Dear Papa Dudut, sa aking kwentong isishare ay bida ang aking mama dahil ito ay kwento ng kanyang buhay. Sana kahit papaano ay merong aral na makuha ang mga listeners mo sa kwento niya. Itago niyo ako sa pangalan na Misha. 32 years old ako sa ngayon at nagtatrabaho ako sa isang insurance company bilang isang audit assistant. Ako pala ang panganay sa 4 na magkakapatid. Bali magkakaiba kami ng tatay ng mga kapatid ko pero iisa ang aming nanay. Si Mama Madel. Foreigner ang tatay ko, isa siyang Canadian, Papa Dudut. Sa kasamaang palad ay hindi ko siya nakita o nakilala kasi 1-year-old pa lamang ako ay iniwanan na niya kami ng mama ko. Based sa kwento ni Mama, nakilala niya sa isang bar ang tatay ko na Canadian. Inilibre siya nito ng alak hanggang sa nagkakwentuhan sila. Sa gabing yon ay meron na kaagad na nangyari sa kanilang dalawa. Ang nasa isip kasi ng nanay ko ay baka pakasalan siya ng tatay ko. Marami kasi siyang naririnig na kwento ng mga Pinay na umahon sa kahirapan nang makapag-asawa ng foreigner. Umasa ang nanay ko na magiging ganun din ang kwento niya. Nang maipanganak ako ng nanay ko ay tuwang-tuwa raw siya kasi nag-promise ang tatay ko na after niyang manganak ay dadalhin siya nito sa Canada. Doon daw sila magpapakasal. Siyempre naniwala si Mama kasi love na love niya noon ang tatay kong foreigner. After kong mag-celebrate ng first birthday ko ay nagpaalam ang tatay ko kay Mama na uuwi muna ito ng Canada dahil may sakit daw ang lola nito. Hindi naman daw nagkaroon ng duda si Mama sa pag-alis na yun ni tatay. Lalo na at ang sabi nito ay 1 week lamang itong mawawala. Pagkatapos ay babalik din ito at susunduin na kami para makapunta sa Canada. Hopyang-hopya daw si Mama noon. Talagang hinintay niya ang tatay ko na balikan kami. Pero lumagpas na ang 1 linggo at inabot na ng 1 taon na ang paghihintay niya ay hindi na ito bumalik pa. Nag-ghost ang nanay ko ng tatay kong foreigner. Nasa Maynila siya noon at dahil hindi niya ako kayang buhayin ng siya lamang, ay umuwi siya ng probinsya kung saan ay nakatira ang mga magulang niya. Masakit man ay tinanggap na lamang niya na niloko siya ng tatay ko. At kailangan niyang magpatuloy sa life kasi meron na siyang anak na isa. Nagtrabaho noon ang nanay ko bilang katulong. Doon naman niya nakilala ang tatay ng pangalawa kong kapatid na si Jomar. Bale family driver ng tatay ni Jomar na nagtatrabaho sa kalapit na bahay kung saan ay nagtatrabaho si Mama. Nagkaligawan ng 2 hanggang sa naging sila. Nabuntis ang nanay ko at nang kabuwanan na raw niya ay doon niya nalaman na may asawa na pala ang tatay ni Jomar. Ang pakilala kasi nito kay Mama ay single ito at walang sabit. Nalaman yun ng nanay ko noong magpunta ang asawa ng tatay ni Jomar sa bahay kung saan siya nagtatrabaho. Inaway siya nito at nasabihan pang malandi at maninira ng pamilya. Sa nangyari ay sinisante si Mama ng mga amo niya dahil ayaw ng mga ito ng iskandalo. Kahit pa sinabi ni Mama na hindi niya alam na may asawang nakabuntis sa kanya ay hindi pa rin nagbago ang desisyon ng mga ito. Walang choice ang nanay ko kundi ang muling bumalik sa probinsya at doon niya pinanganak ang kapatid ko. Nang mamatay ang lolo ni Mama ay bumalik na kami sa Maynila para muling makipagsapalaran. Medyo malaki na ako noon at si Jomar, Papa Dudut. Parehas na kaming nasa elementary. Natatandaan ko na nangungupahan kami noon sa napakaliit na kwarto. Kung saan kami natutulog ay doon na rin kami kumakain. Ang banyo naman ay iisa lamang at hindi lang kami ang gumagamit.
Nagtatrabaho naman noon si nanay sa isang eatery at doon na niya nakilala ang pangatlong nakabuntis sa kanya na isang jeepney driver na suki sa eatery kung saan ay nagwo-work si mama. Nagligawan na naman sila hanggang sa naging sila. Nabuntis na naman ang nanay ko at isinilang na niya ang pangatlo naming kapatid na si Joanne. Ang gusto ng tatay ni Joanne ay umuwi sila ni mama kasama si Joanne sa probinsya nito sa Mindanao. Pero dapat daw ay iwanan ni mama kami ni Jomar dahil hindi niya kami anak. Hindi pumayag si mama sa gusto ng tatay ni Joanne. Ang sabi pa niya kung nasaan siya ay nandun kaming lahat ng mga anak niya. Walang iiwanan kahit na isa. Nagkaroon sila noon ng pagtatalo na nauwi sa hiwalayan. Umuwi ang tatay ni Joanne sa Mindanao nang hindi kasama sina mama. Naiwang kami sa Maynila. Hanggang sa nalaman ni mama na meron ng bagong karelasyon ang tatay ni Joanne at doon na naputol ang kanilang communication. Ang akala ko noon ay last na ni mama na susubok sa mga lalaki. Pero hindi pa pala. Sa tatlong lalaking nang buntis at umiwan sa kanya ay hindi pa rin siya talaga natuto papadudot. Umisa pa talaga siya at dahil sa bata pa ako noon ay wala pa akong lakas ng loob para pigilan siya. Lumipat si mama ng trabaho noon at napunta naman siya sa patahian ng mga damit. Doon niya nakilala ang tatay ng pang-apat naming kapatid na si Marco. Supervisor doon ang tatay ni Marco na itatago natin sa pangalan na David. Nung naging sila ni mama ay napakabait ni David. Ipinapakita niya kay mama na tanggap niya ito kahit na meron na itong tatlong anak sa iba't ibang lalaki. Naging maganda rin naman ang pakikitungo ni David sa aming magkakapatid. Madalas kapag dinadalaw niya kami sa bahay ay meron siyang dalang pasalubong na pagkain para sa aming lahat. May mga pagkakataon din na lumalabas kami kasama niya at siya ang gumagastos. Noong ko nakita na masaya ang nanay ko sa kanyang karelasyon, papadudot. Hindi ko rin siya masisisi kasi talagang napakabait ni David sa kanya at sa aming magkakapatid. Until isang araw ay kinausap kami ni mama tungkol sa isang bagay na magpapabago sa buhay naming lahat. Nagkausap pala kami ng tito David ninyo noong isang araw. Ang gusto niya ay doon na tayo tumira sa bahay niya. Okay lang ba sa inyo? Tanong ni mama sa aming magkakapatid. Natuwa kami nang malaman namin yon, papadudot. Pumayag ako at ang sabi ko ay mas maganda ka kasi baka mas malaki ang bahay ni David at hindi na namin kailangan na magsiksikan. Isa pa ay dahil sa bata pa kami magkakapatid ng time na yon ay sabik din kami sa pagkakaroon ng isang tatay. Ako kasi naiinggit ako sa mga kaklase ko na merong tatay. Kaya umasa ako na baka si David na talaga ang tamang lalaki para kay mama na magiging tatay namin at tatanggapin kaming magkakapatid. Kaya ang sumunod na nangyari ay lumipat na kaming lahat sa bahay ni David, papadudot. Hindi naman ako nagkamali ng expectation kasi kumpara sa dati naming tinitirhan ay mas malaki talaga ang bahay ni David. Bali isang bahay yon na inuupahan ni David. Bungalow style, may isang kwarto. Ang sabi ni David ay doon kami matutulog ng mga kapatid ko sa sala niya habang sila ni mama ay doon sa nag-iisang kwarto. Walang problema yon sa amin kasi mas komportable ang tulog namin doon kesa sa dati naming inuupahan na kwarto. May latag naman kami roon na kutsyon, hindi kagaya dati na banig lang. Sa mga unang buwan ay okay lang ang pagtira namin sa bahay ni David. Kung ano siya sa amin dati ay consistent naman siya. Nagbago lang ang lahat ng mabuntis niya si mama at dumating na ang pang-apat naming kapatid na si Marco. Mas lumaki ang gastos ni David sa bahay at may mga araw na kinakapo siya. Doon na nagsimula ang halos araw-araw na pag-aaway ni na mama at David ng dahil sa pera. May isang beses na pinakinggan ko ang pag-aaway nila at kaming tatlong naunang anak ni mama pala ang problema ni David. Alam mo, kung ikaw at si Marco lang ang nandito sa bahay ay kaya ko kayong buhayin. Pero kung kasama pa ang tatlo mong anak, hindi na. Madel, palaki na ng palaki ang gastos natin. Sigaw pa ni David. Anong gusto mong gawin ko? Bakit hindi mo pa ako diretsuhin? Tanong ni mama. Iiwi mo na ang tatlo mong anak sa probinsya ninyo, ang sabi pa ni David. Ang akala ko ba ay ayos lang sa'yo na nandito sila? Bakit biglang nag-iba ang ihip ng hangin?
Tanong pa ni Mama. Hindi ka ba marunong makaintindi? Hindi ko na nga kaya ang gastos, sigaw pa ni David. Ang akala ko ba ay okay lang sa'yo na kasama ko ang mga anak ko? Tanong pa ni Mama. Iba na ang sitwasyon natin ngayon, Madel. May sarili na tayong anak at pwede pang madagdagan. Mabuti sana kung nagtatrabaho ka rin. Lahat kayo palamunin ko. Galit na wika pa ni David. Hindi nagustuhan ni Mama na tinawag kami ni David na palamunin. Nagalit siya kay David at aniya kung gano'n ang tingin ni David sa aming mag-iina ay mas mabuti pa na maghiwalay na sila. Pumayag si David na maghiwalay sila ni Mama pero kapag umalis daw kami ni Mama ay hindi namin pwedeng isama si Marco. Kilala ko si Mama Madel. Alam kong hindi siya papayag na hindi kompleto ang mga anak niya na kasama niya, Papa Dudut. Kaya hindi na ako nagtaka nang humingi siya ng tawad kay David at sinabi niya na hindi niya kayang mawala kahit isa sa mga anak niya. Kaya hindi na niya itutuloy ang paglalayas. Huwag daw mag-alala si David dahil sa susunod na araw ay ihahatid na niya kaming tatlong nakakatanda sa probinsya para doon na manirahan. Pagkarinig ko ng sinabi ni Mama ay napaiyak ako, Papa Dudut. Kahit kasi ako ay ayoko magkahiwa-hiwalay kaming mag-iina. Nasanay na ako na magkakasama kami kahit sa anong sitwasyon. Pero wala naman akong magagawa ng time na yon kundi ang sundin kung ano ang maging pasya ni Mama. Nang sumunod na araw pagkaalis ni David para pumasok sa trabaho ay tinawag kami ni Mama ng mga kapatid ko. Inutusan niya kami na mag-impake na ng mga damit namin. Tinanong ko si Mama kung saan kami pupunta at ang sabi niya ay aalis na kami sa bahay ni David. Ang akala ko ba ay iuwi mo na kaming tatlo sa probinsya? Ang nagtataka kong tanong. Hindi yun totoo. Sinabi ko lang yun kay David para hindi siya magduda na aalis na tayong lahat kasama si Marco. Hindi ba? Pinangako ko sa inyo dati na hindi tayo maghihiwalay. Kaya bilisan mo na ang pag-iimpake, Misha. Tugon pa ni Mama. Pero saan po tayo pupunta? Babalik po ba tayo sa dati nating inuupahan? Tanong ko pa. Hindi na tayo pwedeng bumalik doon kasi panigurado na masusundan tayo ni David doon. May kaibigan ako sa Bicol. Natawagan ko na siya, doon muna tayo pansamantala sa kanila. Ang sabi pa ni Mama. Mas gusto ko ang plano niyo ni Mama kesa sa umuwi kami sa probinsya na hindi sila kasama ni Marco. Kahit ako, mas gusto ko na magkakasama kaming lahat. Magkakaiba man kami ng tatay ng mga kapatid ko ay mahal na mahal ko sila. Hindi ko kayang malayo kahit isa sa kanila lalo na at ako nag-alaga sa kanila kapag wala si Mama. Ang kinakatakot ko lang ng time na yon ay kapag nahanap kami ni David. Baka kasi magkagulo at bawiin niya sa amin si Marco. Hindi ko alam kung kaya ba kaming protektahan ni Mama laban kay David. Nakarating kami ng Bicol, mabuti at merong naipon na pera si Mama kaya meron kaming pamasahe. Natatandaan ko na ordinary bus lamang ang sinakyan namin noon, Papa Dudut. Malikabok at siksikan pero kinaya naman namin. Doon ay nakilala namin ang sinasabi ni Mama na kaibigan niya na si Tasha. Isa siyang bakla na nagtatrabaho sa parlor. Maliit ang bahay ni Tasha, ipapasok daw niya si Mama sa parlor kung saan ito nagtatrabaho. Kaya kailangan ay maging handa si Mama na matuto na maggupit ng buhok. Mabait si Tasha at sa mga unang buwan namin sa bahay niya ay hindi niya kami pinapwersa na umambag sa mga gastusin. Kung ano ang pagkain na nasa lamesa ay pinagkakasya namin. Doon na rin kami nag-aral ng mga kapatid ko hanggang sa matuto na si Mama na maggupit ng buhok at nagkaroon na siya ng trabaho. Matagal bago ulit nagkaroon ng boyfriend si Mama. Ang akala ko nga dati okay na sa kanya ang walang asawa o jowa. Minsan kasi narinig ko sila na nagkwekwentuhan ni Tasha. Tinanong si Mama ni Tasha kung meron pa ba itong balak na magkaroon ng asawa. Ang sabi ni Mama ay wala na. Sapat na raw para sa kanya kaming 4 niyang mga anak. Ayaw na raw niya kaming madagdagan dahil hindi na raw niya kaya kung sakali na mas dumami kaming mga anak niya. Siyempre natuwa naman ako sa mga narinig ko sa nanay ko, Papa Dudut. Kung ako kasi ang masusunod ay ayoko na magkaroon pa ng boyfriend si Mama kasi natatakot ako na baka kagaya lamang yun ang mga naging ex niya. Kagaya ni David na sa una lang kami tanggap pero nang maglaon ay gusto na kaming idespatcha. Ayoko kasi talaga na magkahiwa-hiwalay kami. Kahit papaano ay nabuhay kami ni Mama nang nasa Bicol na kami. Bukod sa pagtatrabaho sa parlor ay nagbebenta rin siya ng merienda kagaya ng banana Q at biko. Ibinibenta niya yon sa mga customers nila sa parlor.
Kapag wala akong pasok ay nilalako ko yon para mas mabilis na maubos. Kumbaga tulungan lamang kami para makasurvive. Hindi na rin kami nababahala kay David kasi simula nang layasan namin siya ay hindi na siya nagparamdam. Talagang tamang desisyon din na sa Bicol kami nagpunta kasi hindi alam ni David na merong kaibigan doon si Mama na pwede naming tuluyan. Naging pamilya na rin ang turing ni Tasha sa aming magkakapatid. Sabi nga niya siya na lang daw ang ninang naming lahat na magkakapatid. Masaya siya na nagkaroon siya ng pamilya sa amin kasi ang akala niya ay tatanda na siya ng mag-isa at walang kasama sa buhay. Pero gaya ng sinabi ko kanina, akala ko talaga ay hindi na susubok ulit si Mama pagdating sa larangan ng pag-ibig. Pero isang gabi ay may huminto na maliit na truck sa tapat ng bahay ni Tasha at nakita ko na buwaba mula roon si Mama. May lalaking buwaba at niyakap pa si Mama bago siya pumasok sa bahay. Sino yung lalaki na yun, Ma? Nagdududa kong tanong kay Mama. Si Roniel yun. Inihatid ako, sagot niya. Bago mong boyfriend? Tanong ko. Hindi kaibigan lang. Masyado kang malisyosa, ang natatawang tugon pa ni Mama. Kahit papaano ay meron na akong isip ng time na yon kasi high school na ako nang mangyari yon, Papa Dudut. Kaya hindi agad ako naniwala kay Mama sa sinabi niya na kaibigan lamang niya si Roniel. Nagkaroon ako ng duda na baka boyfriend na niya ito. Tinanong ko si Tasha tungkol sa bagay na yon pero ang sabi niya ay wala siyang alam sa love life ni Mama kasi kahit sa kanya ay hindi ito nagkikwento ng ganong bagay. Inasahan ko ng jowa ni Mama si Roniel. Kaya nang isang gabi ay umuwi si Mama na kasama si Roniel at ipinakilala niya ito bilang boyfriend niya ay hindi na ako nagulat. Pero nagtampo ako kay Mama. Ilang araw ko siyang hindi kinausap para ipakita at iparamdam sa kanya ang pagtutol ko sa pagpasok na naman niya sa isang relasyon. Nang magkaroon si Mama ng chance na makausap ako ay tinanong niya ako kung bakit parang hindi ko siya pinapansin. Palagi raw ako nakaiwas sa kanya. Baka raw meron akong tampo sa kanya at mas mabuti na sabihin ko yon sa kanya. Paano nag-boyfriend ka na naman? Akala ko po ba okay na sa inyo na walang boyfriend? Ang nagtatampo kong sabi kay Mama. Anong magagawa ko, Misha? Na in love ako kay Roniel. Saka ayaw mo ba nun? Magkakaroon ulit kayo ng tatay? Nakangiting wika pa ni Mama. Tapos sasabihin na naman sa inyo na iwanan kami kapag nagkaroon kayo ng anak. Tatakas na naman tayo, wika ko. Iba si David kay Roniel. Hindi naman yung mangyayari ulit. Nararamdaman ko talaga na iba si Roniel. Bigyan mo kasi siya ng chance na makilala para malaman mo na mabait siya, ang sabi pa ni Mama. Hindi ba ganun din si David? Sa una okay, pero nang magkaroon kayo ng anak ay ayaw na niya sa aming magkakapatid. Paalala ko kay Mama. Iginit ni Mama na iba talaga si Roniel kay David. Ipinangako pa niya na hindi na siya papayag na maulit ang mga nangyari sa amin dati. Talagang iba raw ang nararamdaman niya kay Roniel. Sa lahat daw ng lalaking dumaan sa buhay niya ay kay Roniel lamang siya nagmahal ng ganon. Kaya wala raw akong dapat na ipag-alala. Pinilit ko ang sarili kong maniwala kay Mama pero sa tuwing nakikita ko si Roniel ay iba ang kutob ko sa kanya. Pakiramdam ko ay nasa loob ang kulo niya, Papa Dudut. Pero sino ba naman ako para hadlangan ang kaligayahan ng nanay ko? Saka kinausap din ako ni Tasha tungkol sa pakikipagrelasyon ulit ni Mama. Ang sabi sa akin ni Tasha ay hayaan ko lang daw ang nanay ko. Naghahanap lang daw si Mama ng makakatuwang sa pagpapalaki sa aming magkakapatid. Mahirap daw ang maging single parent kaya intindihin ko na lamang daw si Mama kung bakit kahit sinabi nito na hindi na ito magjojowa ay nagjojowa pa rin si Mama. Sinunod ko ang sinabi ni Tasha at umasa ako na sana ay mali ako ng kutob kay Roniel. Ipinagdasal ko na sana ay siya na talaga ang tamang lalaki para kay Mama at tatanggapin niya kaming apat na magkakapatid. Isang gabi ay masayang umuwi si Mama at may dala pa siyang isang bungkos ng red roses. Tuwang-tuwa niyang ipinakita sa aming lahat ang singsing niya at sinabi niya na nagpropose na si Roniel sa kanya. Umuha siya at masaya raw siya kasi kahit sa edad niyang yon ay hindi niya inaasahan na maikakasal pa siya. Naku, mukhang cheap naman ang singsing, Madel.
Ang sabi pa ni Tasha. Hayaan mo na, ikaw ang bitter mo ha. Ang importante may nag-propose sa akin kahit may 4 akong anak. Ang sarap pala sa feeling ng ganun. Babaeng babae ako kanina nung lumuhod si Roniel sa akin. Kinikilig na wika pa ni mama. Kailan kayo magpapakasal mama? Tanong ko. Wala pang date pero okay lang. Nag-propose na si Roniel. Ang ibig sabihin lang nun ay may balak talaga siyang magpakasal sa akin. Masayang sagot pa ni mama. Gusto ko sanang sabihin kay mama na huwag muna siyang umasa pero nakita ko na masaya talaga siya at ayokong basagin ang kasiyahan niya ng gabing yon. Ipinagdasal ko na lang na sana ay papakasalan talaga ni Roniel si mama dahil alam ko na talagang masasaktan si mama kapag hindi yon nangyari, Papa Dudut. Ilang araw lang ang lumipas ay kinausap kami ni mama ng mga kapatid ko. Ang sabi niya ay sasama na kami kay Roniel sa Mindoro dahil doon ito nakatira. Doon na rin daw sila magpapakasal basta makaipon lamang si Roniel ng pera. Tutol sana ako sa gustong mangyari ni mama pero naisip ko na kapag tumuloy sina mama sa Mindoro ay maiiwan ako kay Tasha, magkakahiwalay-hiwalay kami. Ayoko namang mangyari yon kaya kahit labag sa kalooban ko ay pumayag na rin ako sa huli. Nalungkot din ako ng time na yon, Papa Dudut, kasi iiwanan na namin si Tasha. Alam ko na malungkot din si Tasha lalo na at sinabi niya dati ay pamilya na niya kami. Tapos bigla namang kaming aalis kasi nakahanap na naman ng bagong boyfriend si mama. Pinatapos lang ni mama ang school year at sumunod na kami kay Roniel sa Mindoro. Doon ay nakitira kami sa bahay ng mga magulang ni na Roniel. Kasama namin ang nanay ni Roniel at isa nitong kapatid na babae. Okay naman ang nanay ni Roniel pero yung kapatid niya ay halatang masama ang loob na doon kami titira. Madalas na nagpaparinig pa ang kapatid ni Roniel na si Marie na mag-girlfriend lang daw si Roniel ay bakit sa isang babae na may 4 pa na anak sa magkakaibang lalaki. Nang marinig ko yon ay sinabi ko kay mama na dapat ay hindi na siya pumayag na sinasabihan siya ng ganon. Pero ang sabi ni mama ay hayaan ko na lang daw. Wala raw kaming karapatan na umalma kasi nakikitira lamang kami roon. Huwag daw akong mag-alala kasi nangako si Roniel sa kanya na kapag naikasal na sila ay bubukod na kami. Magkakaroon na raw kami ng sarili naming buhay. Nagtatrabaho noon si Roniel bilang delivery boy ng isang truck. Si mama naman ay bumalik sa pagiging kasambahay at tuwing linggo lang namin siya nakakasama dahil sa ganoong araw lamang siya may pahinga. Sa may sala lamang kami natutulog na magkakapatid at katabi namin si Roniel. Isa lang kasi ang kwarto sa bahay na yon at ang nanay ni Roniel at si Maria ang gumagamit. Okay naman si Roniel, Papa Dudut, mabait siya sa aming magkakapatid at kung ituring niya kami ay parang anak na niya. Papa na nga ang tawag ng mga kapatid ko sa kanya pero ako ay tito pa rin. Ewan ko pero hindi na talaga nawala yung masamang kutob ko sa kanya. Hindi rin ako komportable kapag kaming dalawa lamang ang magkasama. Napapansin ko kasi ang tingin niya sa akin na parang may pagnanasa. Kung minsan ay bigla niya akong hinihila at ikinakandong niya ako sa hita niya at sinasabi niya na malapit na akong maging dalaga kaya ginagawa na niya yon sa akin. Sigurado raw siya na kapag dalaga na ako ay hindi na ako kakandong sa kanya. Umiiwas na lamang ako kay Roniel kasi hindi ko talaga siya feel kahit pa maganda ang ipinapakita niya sa aming lahat. Isa pa sa naging problema naming mag-iina ay si Marie para siyang kontrabida sa mga soap opera. Ayaw niya na nagpapahinga kaming magkakapatid kapag nasa bahay kami. Palagi siya nag-uutos to the point na umiiyak na sa akin ang mga kapatid ko kasi pagod na sila. Sinasabi ko na lamang sa mga kapatid ko na kapag nakatapos na ako sa pag-aaral at nakahanap na ako ng trabaho ay aalis na kami roon. Tapos kung minsan ay nahuhuli ko pa siyang pinapalo ang pangatlo kong kapatid kasi kinukupitan daw siya ng pera. Ang sabi naman ng kapatid ko ay hindi siya nangungupit. Gusto kong sagutin at labanan noon si Marie pero natakot akong gawin yon kasi baka palayasin niya kami. Wala namang kaming ibang mapupuntahan. Nang sinabi ko yon kay mama na pinalo ni Maria ang kapatid ko, ay sinabi niya na hayaan na lang daw. Hindi ako makapaniwala na hindi man lang kinausap ni mama si Marie kasi kung tutuusin ay walang karapatan si Marie na saktan kaming magkakapatid.
Akala ko talaga ipagtatanggol ni Mama kay Marie ang kapatid ko. Hindi na rin ako umasa noon na papakasalan pa ni Roniel si Mama kasi mahigit 2 taon na kami sa Mindoro ay hindi pa rin nangyayari yon. Minsan ay tinatanong ko si Mama kung may balak pa ba si Roniel. Napakasalan siya at ang sabi niya ay hindi na niya alam. Pero ayos lang para sa kanya kahit na hindi na raw siya pakasalan ni Roniel kasi parang mag-asawa na raw silang dalawa. Papel lang naman daw ang marriage contract. Nalungkot ako para sa nanay ko nang tanggapin na niya na hindi na siya papakasalan pa ni Roniel Papa Dudut. Alam ko kasi kung gaano niya kagusto ang may kasal sa lalaking makakasama niya habang buhay. Pero hindi rin pala si Roniel ang makapagbibigay noon sa kanya kahit pa nag-propose ito sa kanya dati. Sa ilang lalaki na dumaan sa buhay ni Mama, alam ko ay talagang dream niya ang maikasal. Kaya mas lalong lumaki ang inis ko kay Roniel dati Papa Dudut. Pinaasa niya lamang kasi si Mama sa isang bagay na sinasabi nitong ibibigay nito pero hindi naman pala nito kaya. Noong nag-college ako ay kumuha ako ng isang computer-related course, 2 years lamang yon. Kahit ang gusto ko talaga ay maging isang nurse. Pero yun kasi ang kaya ng nanay ko na kurso para sa akin at isa pa, ang gusto ko lang talaga noon ay ang makatapos ng college para kahit papaano ay makapaghanap ako ng trabaho na may malaki-laking sahod. Pinapangarap ko na kasi na makaalis kami kina Roniel at magagawa ko lamang yon kapag kaya ko nang suportahan si Mama at ang mga kapatid ko. Isang araw, nasa bahay ako noon kasama ang mga kapatid ko. Nagulat kami nang biglang umalis si Mama na namumugto ang mga mata. Kinabahan agad ako kasi alam ko na may nangyayaring hindi maganda. Nang makita siya ni Roniel ay tinanong siya agad nito kung ano ang mga nangyari. Pinagbibintangan kasi ako ng amo ko na nagnakaw ng pera nila. Hindi ko yun magagawa kasi mahal ko ang trabaho ko tapos kahit na hindi akong kumuha ay pinababayaran nila sa akin. Naiiyak na sabi pa ni Mama. Magkano ba yung nawalang pera? Tanong ni Roniel. 10,000. Yung 3,000 binawas na nila sa sasahurin ko. Kaya may utang pa ako sa kanila na 7,000. Kapag hindi ko raw binalik kaagad ay kakasuhan nila ako. Roniel, tulungan mo ako, ayoko makulong, ang sabi pa ni Mama. Baka naman ninakaw mo talaga, ang singit pa ni Marie. Hindi ako magnanakaw, Marie. Oo, mahirap ako pero hindi ko ugali ang magnakaw. Pagtatanggol ni Mama sa kanyang sarili. Naniniwala ako sa nanay ko na hindi niya kinuha ang perang iyon, Papa Dudut. At sadyang napagbintangan lamang siya, Papa Dudut. Pinalaki niya kami na kahit na anong mangyari ay huwag kami magnanakaw. Isa pa'y saksi ako na kahit na wala na kaming makain dati ay never siyang gumawa ng masama o iligal para lamang magkaroon siya ng pera. Ang nakakalungkot pa ay inalis si Mama ng amo niya bilang kasambahay kaya nawalan siya ng trabaho. Paunti-unti ay binayaran niya yung 7,000 piso at si Roniel ang nagbigay sa kanya ng pera. Yun nga lang ay palaging sinisisi ni Roniel si Mama at parang naniniwala pa ito na ninakaw talaga ni Mama yung pera. Mas lalo pang nakakaawa si Mama kapag sinusulsulan ni Marie si Roniel. Walang magawa si Mama kundi ang tumahimik at tanggapin na lamang ang masasakit na salita ng dalawa. Hindi ko alam pero simula nang mangyari yon kay Mama ay hindi na siya nagtrabaho pa. Siguro nagkaroon na siya ng trauma na baka maulit ang bagay na yon. Na hindi naman niya ginawa tapos magbibigay ng problema sa aming lahat. Sa sarap naman ng buhay ninyo mag-iina. Panood-nood lang kayo ng TV. Bakit kaya hindi ka maghanap ng trabaho, Madel? Aba, si Roniel na lang ang nagpapasok ng pera rito at ako. Mataray na sabi ni Marie sa amin. Hindi pa kasi ako handa na magtrabaho ulit, Marie. Hayaan mo kapag may nahanap akong hiring ay magtatrabaho ulit ako. Ang sabi pa ni Mama. Kailan pa yan? Hindi ka mahihintay ng mga binabayaran dito sa bahay. Ang sabi pa ni Marie. Hindi naman po kami palagi nanonood ng TV dito. Tita Marie, gumagawa rin po kami ng mga gawaing bahay, ang sabi ko. Hindi na ako nakatiis at nagawa ko ng sumagot kay Marie. Hindi ko na kasi kaya ang sinasabihan niya ang nanay ko ng kung ano-ano. Nagalit si Marie sa akin kasi sinagot ko siya. Sinabi pa niya kay Mama na tinuturuan niya raw ang mga anak niya na sumagot. Pinagsabihan ako ni Mama na huwag akong sasagot kay Marie at huwag sasali sa usapan ng mga matatanda. Tumahimik na lamang ako pero sa loob ko ay gusto ko nang makipagsabunutan talaga kay Marie ng time na yon, Papa Dudut.
Dahil sa wala ng trabaho si mama ay ako na ang gumawa ng paraan para makapagpatuloy ako sa pag-aaral. Ayoko kasi talagang huminto kasi naniniwala ako na kapag nakatapos ako ay malaki ang maitutulong noon sa aming mag-iina. Naghanap ako ng trabaho na sasakto sa schedule ko sa school at nakapasok ako bilang isang service crew sa isang fast food restaurant. Doon ko naranasan ang hirap na pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Pero kahit mahirap ay hindi ako sumuko. Talagang determinado akong makatapos, Papa Dudut. Ayoko rin kasing umasa kay Roniel na lahat ay sasagutin niya sa aking pag-aaral. Natatakot din ako na isang araw ay pahintuin na niya ako ng pag-aaral kasi hindi na niya kaya. Nagbunga naman na magandang ginawa kong yun kasi hindi na ako humingi ng pera kay Roniel kapag kailangan ko sa aking pag-aaral. Nakapagtapos ako ng kurso na kinuha ko na puno ako ng pag-asa. Agad kong inasikaso ang paghahanap ko ng trabaho at natanggap naman ako sa isang company. Hindi masyadong malaki ang starting salary ko noon pero ayos lang. Ang nasa utak ko ng time na yon ay ang kumita ng pera at maalis ko na sina mama at mga kapatid ko sa poder ni Roniel. Yun nga lang nang magsimula na akong kumita ng pera ay sinabihan ako ni Marie na mag-ambag na ako sa mga gastusin sa bahay nila. Matagal na raw na walang trabaho ang nanay ko at matagal na raw nila kaming palamunin. Nag-oo na lamang ako at hindi na ako nagsalita pa ng kung ano-ano kasi kilala ko si Marie. Hindi siya nagpapatalo at tumatanggap ng paliwanag. Kung ano ang sinabi niya, ayun talaga ang pinapaniwalaan niya, Papa Dudut. Kaya hindi rin ako nakapag-ipon ng masyado ng time na yon dahil kinakailangan ko na magbigay ng share sa bahay ni Roniel. Wala namang problema yun sa akin kasi nakatira kami doon. Hanggang isang araw ay nagulat ako ng pag-uwi ko ay may pasa sa mukha si mama. Tinanong ko siya kung bakit siya may ganon at ang sabi niya ay nauntog lamang siya sa gilid ng mesa. Pero hindi ko yon pinaniwalaan. Sinaktan ka ba ni Roniel? Tanong ko kay mama. Hindi bakit naman niya ako sasaktan? Nauntog nga lang ako giit ni mama. Mama, hindi ganyan ang pasa na nauntog sa lamesa. Para kang sinapak at sinuntok Huwag mo nang protektahan si Roniel. Kailan ka pa niya sinasaktan? Tanong ko. Hayaan mo na't kasalanan ko rin naman. Mahal lang ako ni Roniel kaya niya ako nasaktan. Ayaw niya lang akong mawala sa kanya. Sagot ni mama sabay ngiti. Mas lalo ako naguluhan sa naging sagot na yon ng nanay ko, Papa Dudut. Hindi ko maintindihan kung paano niya nasabi na kaya siya sinaktan ni Roniel ay dahil mahal siya nito. Naniniwala ako na hindi uri o pagpapakita ng pagmamahalang pananakit. Isa itong klase ng karahasan na hindi katanggap-tanggap. Tinanong ko si mama kung bakit siya sinaktan ni Roniel. Sinabi naman niya sa akin ang katotohanan. Kinausap niya raw yung lalaki na nakatira sa kapitbahay nila at nakita yun ni Roniel. Wala naman daw ginagawang masama si mama at yung lalaki pero nagselos ng sobra si Roniel. Kaya sinaktan daw siya ni Roniel nang dahil doon, Papa Dudut. Ma, umalis na tayo dito. Sinaktan ka na ni Roniel ng isang beses. Huwag mo nang hintayin na maulit yan. May trabaho na ako kaya kaya nating mabuhay sa sarili nating mga paa. Ang sabi ko kay mama. Ayoko, Misha. Hindi ko kayang mawala si Roniel. Saka nagselos lang yon kaya niya ako nasaktan. Nabigla lang siya. Mabait naman si Roniel. Hindi ba at siya pa nga nagpaaral sa inyo nung unang taon mo sa college? Pagtatanggol pa niya kay Roniel. Kahit na mama, ako na nagsasabi sa iyo na sasaktan ka niya ulit. Paano kung hindi lang ikaw? Paano kung pati kami ng mga kapatid ko? Turan ko. Hindi yan mangyayari. Hindi kayo kayang saktan ni Roniel. Saka kung makapagsabi ka ng dapat kong gawin ay parang nagkaroon ka na ng boyfriend. Ang sabi pa ni mama. Natahimik ako sa mga sinabi ni mama. Kasi sa tingin ko kahit na anong sabihin ko ay hindi na magbabago ang isip niya, Papa Dudut. Pero tama siya. Nasa 20s na ako noon pero hindi pa ako nagkakaroon ng boyfriend. Ngunit hindi ibig sabihin ay wala akong alam kapag dapat nang umalis ng isang tao sa isang relasyon. Ang totoo ay natatakot akong pumasok sa isang relasyon dahil sa mga naging experience ni mama sa mga naging boyfriend niya. Baka mangyari yon sa akin at yon ang aking iniiwasan, Papa Dudut. Hindi nga ako nagkamali dahil naulit pa ng ilang beses ang pananakit ni Roniel kay mama. Ilang beses akong umuwi mula sa trabaho na meron siyang pasa o kaya ay putok sa labi niya.
Minsan ay may black eye pa nga siya. Hanggang isang beses ay naabutan ko na sinasaktan ni Roniel si mama. Nagdilim ang paningin ko at kumuha ko ng kutsilyo sa kusina at tinakot ko si Roniel na kapag sinaktan pa niya si mama ay papatayin ko siya. Nakisali na si Marie at sinabi niya na dapat lang yon sa nanay ko kasi nakikipaglandian sa kung sino-sinong lalaki ang nanay ko. Hindi malandi ang nanay ko, talagang siloso lang yang si Roniel na yan. Sigaw ko. Talaga ba? Hindi malandi kaya naman pala iba-iba ang tatay ninyong magkakapatid. Hindi nga naman malandi, pangasar pa ni Marie. At least binuhay niya kami. Ikaw Marie, hindi ka nga malandi pero ang sama-sama ng ugali mo. Isa pa yung marami naging boyfriend ng nanay ko kasi maganda siya. Ikaw, wala na sa kalendaryong edad mo pero walang nagtangkang ligawan ka kasi pangit ka. Hindi ka na nga maganda, hindi ka pa bumawi sa ugali mo. Matapang kong wika. Nang sandaling yon ay talagang sumabog na ako. Sobrang napikon si Marie sa mga sinabi ko o papadudot. Sinugod niya ako at sinabunutan. Nang makita ni mama na sinasaktan ako ni Marie ay sinaktan na rin niya si Marie. Kaya dalawa na kaming sumasabunot kay Marie. Umawat na si Roniel at ng nanay niya. Sobrang natuwa ako nang sabihin ni mama na hindi na niya kayang manatili sa bahay na yon. At aniya ay mas mabuti pang lumayas na lamang kaming mag-iina. Hindi naman kami pinigilan ng kahit na sino nang umalis na kami. Bumalik kami kay Tasha at buong puso niya kaming tinanggap. Sinabi sa akin ni mama na si Roniel na talaga ang huling lalaki sa buhay niya at hindi na ulit siya makikipag-boyfriend. Tama na raw yung ilang beses siyang nasaktan. Hindi lang daw siya sa sarili niya naaawa kundi sa aming magkakapatid. Alam daw niya na pati kami naapektuhan sa mga hindi magagandang nangyayari sa love life niya. Ang sabi ko naman ay gawin na lamang niya yon. Pero tinupad naman ni mama ang sinabi niya kasi hanggang ngayon ay hindi na siya nagkaroon pa ng boyfriend ulit. Nag-focus na lamang siya sa pagtatrabaho at sa aming magkakapatid. Malayo pa ako sa pangarap kong buhay para sa pamilya ko. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa, papadudot na maaabot ko yon. Bukod doon ay hinihiling ko rin na sana'y mawala na ang takot ko sa pagpasok sa isang relasyon. Sana'y matuto akong maniwala na hindi lahat ng lalaki sa mundo ay kagaya ng mga naging ex-boyfriend ni mama. Lubos na gumagalang, Misha. Walang mali na hindi ka nawawala ng pag-asa pagdating sa pag-ibig sa kabila ng napakaraming kabiguan na iyong pinagdadaanan. Nagiging mali lamang ito kung may mga tao nang naapektuhan. Ipahinga mo muna ang iyong puso at baunin mo ang mga aral na nakuha mo sa iyong failed relationships. Hindi worth it ang isang pagmamahalan kung sinisira ka na nito. Isaalang-alang mo rin ang mga taong maapektuhan sa mga maling desisyon mo sa buhay pag-ibig. Lalo na kung ito ay ang iyong mga anak. Minsan ay kailangan din nating makinig sa mga sinasabi ng ating mga anak. Dahil kahit na mas bata sila sa atin ng ilang taon, ay marami pa rin tayong mapupulot na aral mula sa kanila. Magandang gabi sa inyong lahat lalo na sa mga bumubuo ng mga YouTube channels na Papadudod Stories at Kaistorya. Ako po si Rona, 23 years old at kasalukuyang nakatira dito sa Marulas, Valenzuela City. Teenager pa lamang ako Papadudod ay masugid mo na akong tagapakinig. At hilig ko talagang makinig ng mga love stories na itinatampok mo sa iyong programa. Pero Papadudot, hindi love story ang ibabahagi ko sa inyo dahil wala pa akong maibabahagi sa inyo. Single pa rin po ako kasi no boyfriend since birth po ako. Samantala dahil sa napansin ko na marami kayong tinatampok na horror stories, kaya naman kwentong katatakutan ng aking isi-share sa inyo. Totoong nangyari ito sa akin at kapag naiisip ko pa rin yon, ay kinikilabutan pa rin ako hanggang sa ngayon. Papadudot dahil sa kahirapan ay 15 years old pa lamang ako noon, ay nag-start na akong maghanap ng trabaho. Year 2016 noon, nag-stop ako sa pag-aaral dahil sa kagustuhan kong matulungan ang mga magulang ko. Nung una ay hindi pumayag ang magulang ko pero sa huli pagkatapos ng ilang araw na pakiusapan ay napapayag ko na rin sila. Sa Espanya sa Maynila ako nagtrabaho noon bilang sales lady sa isang maliit na bookstore.
Agad naman ako natanggap noon dahil na rin sa maboka ako at magaling sa sales talk. Stay in ako. Ibig sabihin ay magpo-provide sila ng lugar kung saan ako matutulog at titira habang employed ako sa kanila. Samantala noong makumpleto ko at masubmit ko sa HR ang mga requirements for employment ay nagsimula agad ang orientation. Doon ko nalaman na 5 pala kaming bagong hired ng kumpanya. Ako ang pinsan kong babae, si Adeth at 3 lalaki na pawang mga Becky. Agad kaming binilinan na bumalik kami kinabukasan para ihatid sa dormitory kung saan kami sama-samang titira habang employed kami sa naturang bookstore. Siyempre masayang lahat at excited sa bago naming trabaho kaya pagkaalis namin ng opisina ng HR ay agad kong inayos sa mga gamit na dadalhin ko bilang paghahanda sa paglipat ko sa employees dorm. Kasama ko noon sa paghahanda si Adeth. Ngunit kinagabihan, nalimpungatan ako at nagulat ako nang mapansin kong gising pa ang pinsan ko kaya agad ko siyang tinanong. Nanaginip kasi ako, sagot sa akin ni Adeth. Ano naman ang napanaginipan mo? Curious ko namang tanong sa kanya. May babaeng kumausap sa akin na nakaputi pero sunog ang buong katawan hanggang muka. Ang sabi niya sa akin. Huwag na daw tayong tumuloy. Nung una'y natawa ako sa aking narinig mula kay Adeth pero nang mapansin kong seryoso siya at parang nag-aalala ay nawala ang pagtawa ko. Matulog ka na, maaga pa tayo bukas. Panaginip lang yan, sabi ko pa sa pinsan ko. Samantala ay maaga kaming nagising at nag-almusal. At pagdating namin sa opisina ng HR ay agad kaming hinatid sa dorm na malapit lang doon. Habang nasa biyahe sinabihan kami nang naghatid sa amin na hiwa-hiwalay pala kami, buti na lamang at kaming magpinsan ay magkasama. Saka yung isang Becky na naging kaibigan namin ni Adeth. Pagdating namin sa location kung saan nakita namin ang 3 palapag na gusali, sa first floor ay naroon ang bookstore at isang fast food chain. At ang second floor ay ang dorm namin habang yung third floor naman ay may ibang nangungupahan. Then chinek noong among naghatid sa amin yung mga dala at tinanong niya kung anong edad ko na. Ang sabi ko ay 17. Pero nagsinungaling ako noon. Baka kasi hindi ako tanggapin kapag nalaman nilang 15 years old pa lamang ako. At saka hindi sa akin halata na 15 pa lamang ako kasi matangkad ako at mukhang matured. Pagkatapos noon papadudot ay nag-start na kami agad sa trabaho. May mga branch pa sila sa iba't ibang parte ng Espanya at Recto pero ang bookstore na naka-assign sa amin ay sa mismong babalang ng aming dorm. Samantala sa unang araw ko sa trabaho ay nakilala ko si Ate Ann na isa ring sales lady. Madali kaming nagkasundo dahil na rin siguro sa parehong interest namin ang K-drama. At kapag break time namin ay magkasama kaming lumalabas at kumakain sa mga katabing kainan sa Espanya. Pero papadudot sa unang araw pa lamang ng aming trabaho sa bookstore ay may naramdaman akong kakaiba sa paligid. Yung hindi normal, para bang ang bigat-bigat sa pakiramdam. At kahit na walang customer ay pakiramdam kong maraming mata ang nakatingin sa akin. Minsan ay bigla na lamang nagbubukas ang gripo at shower sa banyo. Yung banyo kasi nakalak na yon at hindi na ginagamit dahil sira na yung gripo at shower. Kaya kapag iihi kami o magsi-CR ay aakyat pa kami ng second floor sa dorm namin. Kaya naman nakapagtataka. Pero papadudot, sobra talaga akong kinikilabutan kapag may nagsisit-sit sa amin kahit na walang customer. Kaya tuloy sa tuwing papasok ako doon sa store ay hindi ko maiwasang kabahan. Lalo na at kapag gabi, 2 oras bago kami magsara ng 9:00. Ako at ang cashier na lamang ang natitira sa loob. Sa kabilang banda nang tumagal-tagal ako, ay ako na ang ginawang cashier ng bookstore. Sobrang creepy nga lang kasi malawak ang aming bookstore at talagang nasa dulo ang cashier. Mataas ang pwesto doon kaya kitang-kita ko ang mga namimili.
Karamihan ay mga estudyante, ang katabi naman ang cashier, sa kanan ay ang sirang banyo na nakasara. At sa kaliwa naman ay ang hagdanan paakyat sa aming stockroom. Pinakang likod ng cashier ay kusina pero sarado kasi hindi naman ginagamit. At yun nga papadudot, tuwing gabi ay lumalakas sa mga sitsit at paggalaw ng mga bagay sa loob. Kahit na 2 o 3 lamang kaming naroon pagsabit ng gabi. Dahil doon ay nagsimula na akong kabahan lalo na kapag opening ng store kinabukasan. Kapag papasok ka kasi doon sa bookstore ay sobrang dilim ang sasalubong sa iyo kahit na umaga. At yung saraduhan ay hindi basta-basta nagbubukas. Mabubuksan mo siya, yung kasya ka lang tapos kailangan mo munang pumasok sa loob para mabuksan mo ng buo. At kailangan mo pang buksan ang ilaw sa dulo malapit sa banyo. Noong unang araw na nagbukas ako ng store namin ay natakot ako kasi may sumisit-sit sa akin sa loob. Kahit na alam kong walang tao. Nagtataka ako at bakit palaging natutumba yung santo sa mesa ng cashier kahit na wala namang pusa sa loob. Halos araw-araw na nagdarasal ako bago buksan ang store at halos araw-araw lagi nakatumba ang santo. At halos araw-araw ay pinaglalaroan ako ng mga nilalang doon na hindi nakikita. Napapatakbo ako palabas ng store kapag may sumisit-sit sa akin lalo na kapag sumapit na ang gabi. O di kaya bigla na lamang magbubukas ang gripo at shower sa banyo. Pag hindi naman yung banyo, yung bintana sa likod ko sa may kusina ay bumubukas sara ng kusa. Kahit na wala namang hangin kasi kulong at saka bakal at salamin yung bintana. Pero papadudot sa sit-sit talaga ako kinakabahan. Kasi kapag naririnig ko yung sit-sit ay nararamdaman ko na parang may kung anong nilalang na nakatayo sa likod ko. Tapos bigla na lamang magsisi taas na mga balahibo ko sa katawan. Kaso isang beses ay halos mahimatay ako sa kinakaupuan ko. At muntik na akong malaglag dahil biglang may tumakbo sa hagdanan kahit wala namang tao sa storage room. Tapos nang lumingon ako para akong namalikmata na may dumaang itim na anino papunta sa kusina. Tapos papadudot pagkatapos noon ay nakarinig ako ng sit-sit. Siguro mga 6 na beses. Mamayang kaunti bigla na lamang may kumalabit sa akin. Dahil doon ay napatakbo ako ng 10 oras. Nagtaka naman sa akin ang sales lady na kasama ko at ang guard kaya pinagtapat ko sa kanila ang kanilang naranasan. Doon ko nalaman na maski sila ay pinagpaparamdaman din ng kung anumang nilalang na nasa bookstore. And one time may isang customer matanda na namimili siya nang may sumisit-sit sa akin. Siyempre napapatingin ako sa matanda pero nakatalikod siya. Pero may nagsit-sit ulit sa akin. Lumapit na ako sa matanda para makasigurado pero nang naulit yun ay tumingin na ako sa hagdanan. Kinabahan na ako sa isipan ko dahil pinaglalaruan na naman ako. Kinagabihan naman sa aming dorm ay naalimpungatan ako at nakita ko si Ate Adeth sa hinihigaan niya na nakaupo. Maya-maya ay may narinig ako na may tao sa labas ng kwarto. Kaya tumayo ako at iniwan si Ate Adeth na tila hindi kumikilo sa kanyang pagkakaupo sa higaan. Pero papadudot pagbukas ko ay nakita ko si Ate Adeth na nakikipagchismisan sa katabing kwarto. Tumaas ang mga balahibo ko sa katawan at nabalik ng tingin sa loob. Wala na yung babaeng nakaupo na inakala kong pinsan ko, papadudot. Siyempre sobra akong natakot pero bumalik ako sa kwarto para matulog ulit. Total ay day off naman namin noong araw na yon. At nanaginip ako. Gumising daw ako ng 4:00 para magluto ng almusal. Pagkababa ko ay may nagpakita sa aking babaeng nakaputi, sunog ang katawan hanggang muka at sinabi niyang umalis na kami. At binuksan niya yung gasol na nasa loob ng dorm namin at bigla yung sumabog. Sinikap ko makalabas ng kwarto sa pamamagitan ng pagbasa ng aking kumot ng tubig at tinaklob ko yon sa aking katawan para hindi na ako masunog. Pero nang lumabas na ako ng nasusunog na kwarto ay hinarangan ako ng isang batang lalaki na sunog ang buong katawan. Hindi ko na lamang pinansin yon at lumabas na ako ng kwarto. Pero papadudot na pasigaw ako sa takot nang sumalubong sa akin sa labas. Ang mga nilalang na tila ba sunog ang buong katawan. Nanlilisik ang mga mata at palapit sa akin. Pagkatapos noon ay nagising na ako sa aking bangungot.
Iyak ako ng iyak noon at pagtingin ko sa tabi ng higaan ko sa may paanan namin, nakatayo doon ang babaeng nakita ko sa panaginip ko. Nagsisigaw ulit ako sa sobrang takot. Kaya sina Ate Adeth at yung mga kausap niya sa labas ay agad na napapasok sa loob para puntahan ako at pakalmahin. Pagtingin ko ulit sa paligid ay wala na yung babaeng sunog. At yun nga Papa Dudut, doon ko ay kinuwento sa kanila ang lahat-lahat ng napapanaginipan at nakikita ko. Doon ko nalaman, alam pala ng amo namin na mayroon talagang nagpaparamdam. Hindi lang niya sinasabi kasi marami nang umalis na nagtatrabaho doon. At ang mga katrabaho ko ang nagkwento sa akin ng mga experience nila sa dorm at doon sa bookstore. Si Kuya Cloud na roommate kong Becky ay nagkwento sa akin na habang natutulog daw siya, nang biglang maramdaman niyang may humawak sa kanyang paa. Nagising siya at nagimbal siya na may lalaki sa paanan niyang nakatayo at kamukha niya. Si Ate Ann naman ay nag-share din sa akin ng kanyang karanasan doon sa bookstore. Habang siya ay naka-assign bilang cashier ay nakita niyang may babaeng buwaba galing sa storage room. Nung unay inakala niyang ako. Pero noong sumitsit ito sa kanya, paglingon niya ay tumambad sa kanya ang itsura ng babaeng sunog ang katawan at maging ang mukha nito ay sunog na sunog. Ang pinsan ko namang si Ate Adeth ay nag-share din sa akin na kapag naliligo siya sa banyo ng kwarto namin ay meron ding sumisitsit sa kanya. Pero ang pinaka nakakatakot niyang karanasan noon ay may sumisitsit sa kanya at paglingon niya ay tumambad sa kanya ang isang sunog na batang lalaki. Nanlilisik ang mga mata at ngiting demonyo. Hindi lang daw niya sinabi sa akin kasi alam niyang matatakotin ako. At sa tuwing madaling araw sa tinutulugan namin ay naririnig namin na marami nagtatakbuhan sa labas. Kahit natulog na ang mga lahat ng empleyado. Sa mismong bookstore naman bukod sa sitsit ay makakarinig ka ng pag-iyak na nagmumula sa storeroom tapos ay nagtatakbuhan sa hagdanan, baba, akyat. At dahil sa hindi ko na matiis ang pagpaparamdam, lalo na sa mga pagsitsit sa amin ng mga multo sa loob ay nagpasya na lamang akong mag-resign sa trabaho. Nirason ko na lamang sa amo ko na mag-aaral muli ako. At doon ko nalaman sa amo ko na ang building na yon ay dati palang nasunog kung saan 7 ang namatay. Kabilang na yung babae at batang lalaki na nagpakita sa akin. At ang sanhi ng sunog ay sumingaw na LPG. Nang marinig ko yon ay nakaramdam ako ng lungkot. Feeling ko kaya sila nagpaparamdam kasi hindi pa rin nila matanggap na patay na sila. Kaya pagkatapos ko mag-resign sa trabaho ay tumungo ako sa simbahan ng Santo Domingo sa Quezon Avenue. At doon ay pinagdasal ko ang 7 nasawi sa sunog na yon. Samantala naiwan ang mga kaibigan ko at pinsan ko pero hindi ko na kayang magstay pa sa lugar na yon. Kailanman ay hindi na ako babalik doon. Sa ngayon Papa Dudut ay kasalukuyan akong cashier sa SM Monumento. At nakatira ko ngayon sa inuupahan kong bed space sa Marulas, Valenzuela City. So far ay wala na ako na-experience pang nakakatakot at masasabi ko na naka-move on na ako. Yun nga lang paminsan-minsan ay nakakaramdam pa rin ako ng pagtaas ng balahibo sa buong katawan ko kapag naaalala ko ang experience na yon 7 years ago. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang aking kwento. Sana'y mabasa niyo ito at mapiling i-upload sa inyong channel. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Lubos na gumagalang, Rona.